itong kawal na ito, nandun din sa libingan ng Panginoon. Okay? Kaya lang, pansinin natin yung nangyari. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan. Okay, next. At ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nakita nila yung pangyayari. Kung paano nakita ni Maria at ni Maria Magdalena, ganun-ganun din nakita ng mga kawal. Kaya lang, tingnan natin, nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa mga matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal. Eto na. No? Sabi nila, uy, ang Panginoon, nagulat kami, biglang may lumitaw na anghel at ang sabi, nabuhay daw ang Panginoon. Noong panahon yun, galit na galit sila sa Panginoon, kaya nila ito ipinamo, ayaw nila na maipahayag yung salita ng Diyos. Ayaw ng mga tao noon, ng mga Romano, na yung mabuting balita ay maipahayag. Ayaw po nila yon. Kaya, nung nabuhay ang Panginoon, ibinalita ng kawal sa kanila, sa talaga. Kapag nalaman ng mga tao, yung mga bagay na yan, ang mangyayari, lalo silang maniniwala sa Panginoon, ay lalo silang maniniwala kay Jesus na yan. So, ang ginawa nila, sinuhulan nila ng malaki yung kawal na yon, at ganito ang sasabihin mo. Tingnan natin yung sinabi niya kasunod. At inutusan sila ng ganito na ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Okay? Sabi nila, ninakaw na yung bangkay. Pero ang totoo, nabuhay muli ang Panginoon. Pero ang sinasabi, ang pinagkakalap nila, ninakaw daw yung bangkay. Okay? At saka ipagsasabing nabuhay. So nakita nyo, chismis, anong tawag doon? Vision crusher. Okay? May katotohanan at ito, hindi pinatototohanan. Nandyan po kayo. Okay? Naintindihan po natin yung kwento. Now, tingnan natin, kasunod. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Next. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Okay, tayo po'y sumadaling manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa oras na ito at ipinaunawa niyo sa amin ang iyong salita. At hayaan mo nga, Panginoon, na mai-apply naman namin ngayon. Matutunan po nakita namin kung paano yung mai-apply namin ito sa aming pag-uwi. At bilang mga vision bearer, Panginoon, paano kami magre-react sa bagay na ito na mga vision crusher na dumarating sa buhay po namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? Now, tingnan natin yung kasunod, kapatid. Vision crusher. Someone who will stand in our way to delay, destroy, or hinder you and I, but in reality, the work of the Lord. Sabay-sabay nga po natin basahin ulit. Anong ibig sabihin ng vision crusher? 1, 2, ready, begin. Ang ibig sabihin dyan, mga kapatid, anyway, yung word na crusher, ito po ay isang uri ng makina na bumabasag po sa mga matitigas na bagay. Alam ba, bato, adobe, marmol, no? Tinitibag niya yun. Pinaghihiwa-hiwalay niya yun. Crusher. Okay? Now, dito, ginamit natin yung vision crusher kasi po, itong mga alagad na ito, yung pangarap ng Panginoon, yung balita, ang ginawa po nila, ginugulo po nila. So, ang tawag doon ay vision crusher. Sila po yung mga tao, someone who will stand in our way, isang tao, isang bagay o pangyayari na pwede mong makaharap, anong tawag dito? Pwede mong ma-encounter na ang layunin ay ano? To delay. Pangalawa, to hit, to destroy, para sirain ka. Pero ang saya-saya mo ngayon, doon mo may isip mo. Pangatlo, to hinder you, para pigilan ka sa totoong paglilingkod. Na ang totoo, mga kapatid, listen, ang totoo, yung mga taong yan, kapag dumadating sa'yo, na ang dala-dala, mga pangit na balita, mga negative, alam niyo mga kapatid, ang totoong sinisira po nila ay ang gawain ng Panginoon. Okay, mga kapatid? Now, siyempre, nasasaktan tayo, naapektuhan po tayo dahil tayo po yung manggagawa ng Panginoon. We are the vision bearer.
Okay? Ngayon, pag-uusapan po natin ito mga kapatid, ganoon din naman sa buhay dito sa mundo. Maraming mga tao na gusto nilang itaguyod ang kanilang pamilya. Gusto nilang itaguyod ang kanilang pag-aaral sa mga estudyante. Okay? Hello, mga nagtatrabaho. Gusto niyong pagbutihan ang inyong trabaho. Kaya lang, along the way, may mga vision crusher na dumadating. Ibig sabihin, ililigaw ka. Ang ibig sabihin, tatanggalin yung kagalakan mo. Pili mo, nagtatrabaho ka, hindi ka na masaya. Amen? Estudyante ka, pero hindi ka na pumapasok. Pero may baon ka pa rin. Nasa dutahan. Di ba? Piliin mo, halimbawa, isa kang maayos na nagtatrabaho at naghahanap buhay. Nasa sugalan ka. Hello? Ibig sabihin, may mga vision crusher talaga. Piruin mo yung katawan natin, ang sigla-sigla. Maya-maya, nanlalata ka. May sakit. Vision crusher, di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, ito yung normal na dumadating sa buhay ng tao. Kaya lang ang tanong, paano natin ito haharapin? Paano natin dadalhin? Lalo't kung ang vision crusher na ito ay tao. Paano natin sila haharapin na napaparangalan pa rin ang Diyos? Paano natin sila, paano tayo magre-react? Okay? Tingnan mo natin. Next. Vision crusher number 1, inward. Ito po ang kauna-unahang sumisira sa isang vision bearer. Ito po ang kauna-unahang sumisira sa isang pamilya. Ito ang naniniwala kong kauna-unahang sumisira sa isang Kristiyanong naglilingkod sa Diyos. Kasalanan. Amen? Ito din yung kauna-unahang problema na pwedeng sumira sa mga mag-boyfriend at mag-girlfriend. Kasalanan. Yung duling. Ibig sabihin, may nakikita. Ito na yung isa, meron pang isang nakikita. Amen? Di ba? So, kasalanan mga kapatid. Now, ito pong kasalanan na ito, naniniwala po ako, napakatindi ng pagbagsak na gagawin niya sa buhay ng isang mananampalataya. Ay grabe, kapag dinapuan po tayo nitong bagay na ito, hahatakin po tayo nito pababa. Hello? Yan ang kauna-unahan. Kahit marami ka pang alam sa Bible, mga kapatid, kahit kabisado mo pa ang Bible, kahit nakikita ka sa telebisyon, kahit marami kang follower, kahit marami kang pera, kahit marami kang bagay, basta dinapuan ka nito, grabe, hahatakin ka niyang pababa. Why? Because they are the vision crusher. So mga kapatid, gusto ko pong i-encourage tayong lahat. Ang sabi ng Panginoon in 1 John John 1:9, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Mga kapatid, huwag na nating bigyan ng daan pa na ang kasalanan ay patuloy tayong ibagsak at hatakin papalayo sa Diyos. Amen? Huwag na nating payagan na yung kasalanan, anumang uri ng kasalanan niya, maliit man o malaki. Ang sabi ng Panginoon, grabe, hahatakin tayo pababa. Tatanggalin niyan yung kagalakan natin. Tatanggalin niyan sa atin, mga kapatid, yung magandang diskarte na meron tayo. Pag meron na tayong kasalanan, bakit ganun? Parang gusto ko na, pero parang hindi ko magawa. Bakit? Kasi wala ka ng joy. Inagawan ka na ng kasalanan. Sinira na ng kasalanan. Winasak na ng kasalanan. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ito ang sinasabi ng Panginoon, magpatuloy kayo, ipahayag niyong salita ng Diyos, mag-akay kayo, mag-alaga kayo ng mga kaluluwa, gumawa kayo ng mabuti sa sino mang mga tao, lalong-lalo sa mga kapatid niyo sa pananampalataya. Now, kung dumating man ang kasalanan na ito ay dumarating, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo, subalit kung ipapahayag ninyo. Kung ipinapahayag ninyo ang mga pagkakasala, ang kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na anong sabi? Na ano ang sabi diyan? Kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin. Ano lang ang kailangan natin, mga kapatid? Isang tapat na pagsisisi sa ating Panginoon. Mga kapatid, Diyos na mismo ang nagsabi. Kaya lang kung minsan, halimbawa, naktayo ka sandali. Yan, gagamit ako ng illustration. Illustration board. Okay, props. Okay. Ito pong taong ito, kapatid ko sa Lord.
And then, sabi niya nga noon, naku, nagkasala ako sa Panginoon eh. Hihingi ako ng tawad sa Kanya. Di ba? Alam niyo kung minsan ang totoo, ang Diyos nagpatawad na, ang tao hindi pa. Thank you. Hello? Ang linaw-linaw mga kapatid. Kaya nga idudugtong ko lang uli yung sinabi natin sa Galatians chapter 6 and verse 1. Okay? Restore. Tumulong tayo. Kapag mayroong taong nagsisisi, no, kahit may duda pa tayo, mga kapatid, ang sabi ng panambasa nagsisisi, paano ko kung talaga hindi nagsisisi itong taong ito? Mga kapatid, hindi ikaw si Lord. Amen? Amen. Nakakapatid, once na itong taong to, halimbawa, sabi niya nagsisisi siya pero hindi pala. Mga kapatid, huwag tayong mag-alala. Kasi hindi naman tayo ang ninanakawan niya, sarili niya. Amen? At naniniwala ako mga kapatid, ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, ano mga kapatid? Maging generous po tayo sa pagtulong. Now, ano ibig sabihin? Vision crusher panloob. Kasi mga kapatid, kahit na walang dumating na mga kaaway sa'yo, kahit na walang dumating na problema sa'yo, pero mga kapatid, itong kasalanan, pambihira, sa'yo na magsisimula yan, hindi sa labas, sa loob. Nakita niyo mga kapatid, ang number 1 vision crusher? Kasalanan. So anong gusto nating ipakita? Simple lang mga kapatid, humingi tayo ng tawad sa Diyos. True repentance. Isang totoong pagsisisi. Isang klase ng pagsisisi mga kapatid, na kung saan tatalikod tayo dun sa kasalanan na yun. Isang klase ng pagsisisi mga kapatid, na makikita sa ating mga gawa at buhay. Amen? That's true repentance. Now, kapag ito ginawa natin ang true repentance, wow, grabe. Yung mga vision crusher na yun na sumisira sa diskarte mo, nagbabagsak sa'yo, mawawala yan mga kapatid. Now, number 2, tingnan po natin ito. Kanina, vision crusher number 1, yung inward, kasalanan. Matindi po yan. Pero mga kapatid, huwag nating palutangin ng palutangin yung mga bagay na yun, yung kasalanan. Ang palutangin natin, yung kayang gawin ng Panginoon. Amen? Kayang gawin ng Panginoon. Then number 2, vision crusher number 2. Sila po yung may mga dalang lason na balita, mga taong may joker, at yung mga walang press encounter kay Lord. Yan po ang mga vision crusher. Anong ibig sabihin mga kapatid? Tingnan niyo po ito. Una, yung mga may dalang lason na balita. Yan, vision crusher yan. Hoy, naku, talaga. Uy, mag-aakay tayo ng kaluluwa. Meron tayong film showing sa darating na, tawag dito, yung November 13. Ay, wag na, mainit. Hindi, ano ba yun? May activity na naman. Sine. Hello? Diba? Ibig sabihin mga kapatid, vision crusher yun. Ito nga ang pangarap ng Panginoon. Makaabot tayo ng maraming kaluluwa, pero grabe. When we say vision crusher mga kapatid, sila po yung may dalang lason. Number 2, mediocre. Anong ibig sabihin ng mukhang mediocre? Hindi mukhang joker ha? Mediocre. Ibig sabihin mediocrity. When we say mediocrity o mediocre, ibig sabihin isang tao na hindi mo malaman kung seryoso o hindi. Pag trip niya nandyan, pag ayaw niya, wala. Ang tawag doon mediocre. Ang tawag dyan mga kapatid, vision crusher. Kasi, didiskarte ka, tapos bigla namang wala, hindi mo makita, vision crusher yun. Amen? Natidelay ang pangarap ng Panginoon. Hello? Okay? Then number 3, yung walang fresh encounter kay Lord. Pirin mo. May makakaharap ka. Tapos, ang sinasabi, puro talino lang. Maya-maya, inaaway ka pa, kinokontra ka. Diba? Pero mga kapatid, ang sarap talaga ng vision bearer. Pag merong fresh encounter lagi, uy, ang ganda ng revelation sa akin ng Panginoon. Amen? Now, mga kapatid, ito pong mga bagay na ito ay haharap po sa atin yan. Makakaharap natin, sasalubong sa atin, tatayo sa ating harapan. At merong pangarap ang Panginoon. Pero itong mga taong ito, mga kapatid, bakit nagagawa nilang maging vision crusher? At kung minsan kahit Kristiyano na nagiging vision crusher pa, bakit nagagawa nila ang mga bagay na yan? Tingnan natin yung kasunod. Sapagkat nasuhulan ng malaki. Hello?
Ang sabi ng Bible, yung mga alagad na yon, sinuhulan nila ng malaki. De syempre dahil, naku, sabi mo, laki nito. Ipagsabi natin, baka meron pa kayong gustong ipagsabi namin. Siguro, ganon. No? Baka kulang pa, ano sabihin namin? Diba? O si Lord, hindi naman pala totoong Lord yun. Ano ba? Sige, sabihin nyo. Ang laki-laki nito binigay, sayang naman. Si Lord, hindi siya hindi siya Diyos talaga. Nagtuturo na ng maling-maling. Sige na, kahit ako na lang ang puon, sige, pwede na ako na. Laki mo pa. Diba? Suhol. Bakit nagagawa? Bakit tumatayo? Sapagkat nasuhulan. Amen? Yeah. Anong klaseng suhol ang dumating, mga kapatid? Malaki. Pwedeng mas nakitang mas malaki itong bagay na ito kaysa sa Diyos. Nasuhulan. Pwedeng mas malaki itong problema ko na ito kaysa Diyos, kaya hindi mo na ako maglilingkod kay Lord. Amen? Pwedeng nasuhulan ka ng mga bagay, mas importante ito kaysa sa Diyos, kaya hindi mo na ako maglilingkod sa Kanya, kasi mas mahalaga ito ngayon. Nasuhulan. Mga kapatid, hindi mo na ako magpapatawad kasi mas malaki yung galit ko ngayon. Nasuhulan. Mga kapatid, kapag ito po ang nangyari na sa ating buhay, hindi na tayo, may sitwasyon tayong pinagdadaanan, may problema, may pagsubok, pero dahil nasuhulan ka na ng mga negative na bagay, wala ka ng saya na maglingkod. Ang gagawin natin, kakakapit na lang tayo kung kangin-kangino, kakapit na lang tayo kung saan-saan, pero in the end, nakalimutan natin kumapit sa Diyos. Amen? Mga kapatid, mga estudyante, gusto ko rin kausapin ng mga estudyante. Okay? Pag kayo nasuhulan ng katamaran, naku po, kahit lakihan pa ang baon ng magulang ninyo, wala rin. Naintindihan niyo mga kapatid yung salitang suhol? Pag sinabi nating suhol, isang bagay o pangyayari na itinapat sa iyo, at dahil nakita mong more interesting at maganda ito, tatanggapin mo yan, ipagpapalit mo ang ibang bagay. Suhol. Okay? Ibig sabihin, yung iyong layunin, yung plano mo nawala na, pero dahil merong suhol, yun na ang gagawin mo. Bakit mga kapatid yung sundalo na gawa nilang ipagsabi na ang Panginoon ay hindi talaga totoong nabuhay na mamuli, kundi ninakaw lang yung kanyang bangkay? Alam niyo kung bakit? Kasi nasuhulan sila ng malaki. Mga kapatid, bakit tayo hindi makapaglingkod ng todo kay Lord? Isang dahilan kaya yung nasuhulan tayo? Bakit hindi tayo makapag-akay ng kaluluwa? Bakit hindi tayo makapag-disciple? Nasuhulan kaya tayo? Bakit mga kapatid, sa panahon ng mga problema at pagsubok, tulad ng nabanggit ko ng mga nakaraang araw, there are 3 things na hahadlang sa ating buhay. Una, sakit at karamdaman. Pangalawa, kapag wala ng pera. Pangatlo, kapag may trahedya sa buhay. Hindi na napaparangalan ng Lord, mga kapatid. Bakit hindi na napaparangalan ng Lord? Marahil na suhulan po tayo. Amen. Mga kapatid, nag-get niyo po yung ilustrasyon na ginamit kong salita, yung suhol? Diba, no? Bakit marami na ngayon hindi na marunong magmahal sa pamilya? Baka nasuhulan ka na ng mga tropa mo. Mas mahal mo na ang tropa mo kaysa sa pamilya mo. Amen? Mga kapatid, bakit gano'n? Merong mga dating kay sigla-sigla sa trabaho, ang ganda-ganda ng pangarap, pero ngayon, bakit wala ng pangarap? Bakit ngayon tumigil na sa pagtatrabaho? Bakit hindi na naging productive ang kanyang buhay? Siguro, nasuhulan na ng mga nakadidismaya. Okay, wala nang mangyayari sa buhay ko. Wala na. Magwo-World War III na. Yung Israel, hinati na. Wala na. Yun ako. Wala na. Yung ano ba? Kung ano nalaman ng isip. Mga kapatid, bakit tayo hindi na makapagbasa ng Bible? Bakit tayo hindi na nahuhubog ng salita ng Diyos? Maybe along the way, hindi natin alam. Nasuhulan na po tayo. Okay? Bakit hirap po sa atin mga kapatid yung maglingkod ng merong kagalakan? Na kung minsan ang paglilingkod natin ay para bang kabigatan, mga kapatid, baka nasuhulan na tayo. Hello? Diba? Bakit mga kapatid, hirap nating itaguyod muli ang isang banal na buhay? Bakit hindi tayo magtiwala? Bakit hirap tayong magtiwala sa Panginoon? Kasi nga, pagkain, pera, kailangan ko pera. Hindi ba malinaw yung pera? Diba? Parang gano'n, diba?
Oh, hindi naman magtitiwala sa Diyos, yan nga kailangan kong kayo. Di ba? Mga kapatid, alam niyo po yung ibig ko sabihin. Ang gusto ko pang tukuyin ngayon, mga kapatid, alam niyo po yun. If there are things na suhol na dumating sa buhay natin, bakit hindi natin mabuo ang pamilya natin? Bakit hindi natin maayos ang pag-aaral natin? Bakit hindi natin maituwid ang landas natin? Bakit hindi natin maiayos ang paglilingkod natin sa Diyos? Bakit hindi natin maayos ang relasyon natin sa kapwa natin, sira ang relasyon natin? Marahil ay nasuhulan na po. Gustong-gusto nating magtiwala sa Diyos. Gusto nating daigin ang lahat ng ito nang alam natin, hindi, may pag-asa ang Panginoon eh. Kaya lang hindi natin magawa. Marahil nasuhulan po tayo, mga kapatid. At alam niyo, mga kapatid, yung klase ng suhol na nangyari na yun sa mga sundalo, at ang sabi ng Bible, hanggang ngayon sa mga Hudyo, yun ang kumakalat na balita. Alam niyo, mga kapatid, ang totoong sinisira ng vision crusher, alam niyo kung ano yun? Yung pangarap ng Panginoon. Bakit hindi makapag-akay ng kaluluwa? Paano sira ang pamilya? Amen? Bakit hindi makapag-akay ng kaluluwa? Paano tamad? So mga kapatid, ito pong oras na ito, bilang isang mananampalataya, ito po yung kinakaharap natin na vision crusher sa buhay po natin. At ang kailangan, mga kapatid, is humility. Humility. Pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Iba sasabihin natin, Panginoon, kung meron mang bahagi sa buhay ko, ang vision crusher pala, Panginoon, pinayagan ko, hindi ko na malaya. Lumapit tayo sa Panginoon. Tingnan natin yung kasunod. How to deal with vision crusher. Simple lang, mga kapatid. Look upon God. Look upon the Lord. Tumingin tayo sa Panginoon. Sa paanong paraan, mga kapatid? Paano tayo titingin sa Panginoon? 1 Timothy chapter 4 and verse 10. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1 to ready begin. Dahil dito, magsisigap tayo at nagpapagal, sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal. Mga kapatid, hirap ba na mabuo ang ating sarili? Ibinagsak ka ng problema, ibinagsak ka ng kasalanan, ibinagsak ka ng karangyaan, ibinagsak ka, inilayo ka sa pamilya mo, inilayo ka sa Panginoon. Mga kapatid, alam niyo, bakit hindi tayo bumalik kahit mahirap? Bumalik tayo, mga kapatid. Bakit itong pagpapagal na ginagawa natin na ito? Sabi diyan, dahil dito nagsisikap tayo at nagpapagal. Ano yung dahil dito? Dahil daw saan? Dahil yung sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay. Alam niyo, mga kapatid, bakit ka nandito? Yung katabi mo, ang katotohanan na, bakit nandito yung katabi mo ngayon? Isa lang ang pinagsisigawan ng buhay ng katabi mo ngayon. Ano man ang kanyang pinagdadaanan, yung katabi mo umaasa na may magagawa ang Diyos sa lahat ng pinagdadaanan mo. Amen? And that's true, mga kapatid. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nagsisikap? Every Sunday, pwede naman nagmomowa tayo, pwede naman nag-ESM tayo ng ganitong oras, or pwede naman natutulog ka ng ganitong oras. Pero bakit nagsisikap tayo? Bakit nagtsatsaga tayo? Bakit magpe-prayer trip pa tayo? Bakit mag-aakit? Bakit magpapa-EGR pa tayo? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit magse-cell group pa tayo imbes na natutulog ako? Bakit ganito? Sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay. Bakit, mga kapatid? Kasi ito ang pangarap ng Lord. Ito ang gusto ng Panginoon. Okay? Bakit natin ginagawa bakit ang mga magulang ay nagsisikap sa kanyang pamilya? Bakit ang isang nanay nagtatrabaho, kakayod, maghapon, magdamag, para lamang magkapera at yung pera pambili ng baon ng kanyang anak? Pambili ng baon. Pambaon ng anak. Di ba? Bakit gano'n ang ginagawa ng magulang? Sapagkat umaasa siya na ang kanyang mga anak ay isang araw magtatagumpay. Kaya lang ang tanong, ang mga anak, pag hindi nila nakita yung effort ng mga magulang, alam nyo kung ano nangyayari? Naiiba po eh. Mga kapatid,
Bakit tayo umaasa? Bakit tayo nagpapatuloy? Bakit tayo nananalangin? Sapagkat alam natin ang Diyos ay dumidinig sa mga panalangin. Bakit nabuo ang prayer works natin, mga kapatid? Sapagkat sa lahat ng issue na pinagdadaanan ng pamilya, ng simbahan, ng mga estudyante, ng mga kabataan, naniniwala tayo ang Diyos ay nakikinig pa rin. Andiyan pa po kayo? Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, congratulations, nandito. Amen? Yan ang pinapakita, mga kapatid. Look on God. Look on the Lord. Tumingin tayo sa Panginoon. Ang sabi ng Bible in Galatians chapter 2 and verse 3 tayo, ang sabi doon, tumingin daw tayo sa mga bagay na patungkol sa langit, yung mga bagay na makalangit. Tingnan natin yan, mga kapatid. And then, liban pa doon, naniniwala ako, mga kapatid, pag hindi natin tiningnan na may pag-asa ang lahat ng ginagawa natin, halimbawa, mga kapatid, ang pagtulong sa kapwa, ang pagpapatawad, o kaya naman yung gusto mong mabago yung sarili, dapat mabago ko yung sarili ko. Ako, hindi, kailangan ipaglaban ko to. Kapag hindi natin nakita yung pag-asa natin, ang Panginoon, nalulugod ang Panginoon. Minsan nga, di ba, nung dinevotion ni John, ay kwento ko sa inyo, nabasa niya rin sa Genesis, masama ang suhol. Bigla daw siyang tinamaan. Paano daw siya? Pag-uutusan daw mag-urong. O anak, mag-urong ka muna. Ang gagawin niya, titingin daw siya sa nanay niyang gano'n. At ang nanay niya alam ng ibig sabihin, nag-aantay ng suhol. Sige na, mamaya, pagkatapos mo. Ganado na siya ngayong magugas ng pinggan. Kaya pala. Diba? Kaya pala sa ayaw mo. Ganado na. Ano nangyari, mga kapatid? Bakit inaccept niya yung ganon? Kasi umaasa siya. Ayaw ng Diyos yung ganon. Amen? Kasi tumingin siya sa Panginoon. Mga kapatid, look on the Lord. Look on the Lord. Tingnan natin, mga kapatid, yung gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya. Mga kapatid ko, ito ang mabuting balita. Kung ikaw ay isang mananampalataya, ang sabi ng Panginoon sa iyo, lalo na sa iyo, lalo na ikaw mismo, ang sabi ng Panginoon, lalo ka na, no? Lalo ka na. Grabe, ikaw ang pag-asa mo ang Panginoon. Okay? Now, tingnan natin yung kasunod. Matthew chapter 28 and verse 20. At dito ako magtatapos. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Gawin ko pong dalawang bahagi. Unang bahagi, mga kapatid, may vision crusher sa iyong personal na buhay. Ang vision crusher, una, kasalanan. Pangalawa, pwede yung mga pagsubok na kinakaharap po sa trabaho, sa tahanan. Ito yung mga pang-araw-araw nating buhay, mga kapatid. Yung mga kanya-kanya natin, pamilya, lahat tayo may vision crusher. Pero isang bagay, mga kapatid, tumingin ka lang sa Panginoon. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Amen? Pangalawa, mga kapatid, pangalawang bahagi, sa atin, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, tinatamad ka na ba na maglingkod? Huwag mo nang nakakatabi. Okay? Tayo po ba ay parang nabibigatan na sa paglilingkod? Tayo po ba, mga kapatid, ay para bang pupunta ka ng simbahan parang bigatin? Ang mag-cell group ay parang ubos oras? Sa atin, ang mga worker, yung mga manggagawa, kayo, ang mga tumutugtog, pabigat ba sa inyo ang pagtugtog sa Panginoon? O hindi man direkta pero nabibigatan ba kayo? Mga kapatid, huwag ganon. O hindi yun naman yung huwag ganon. Mga kapatid, kung yun man ay nakakaranas tayo ng ganon, gusto ko kayong encourage. Ang sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Kanino niya sinabi itong verse na ito, mga kapatid? Kanino niya sinabi ito? Bago niya sinabi ito, sa verse 19, ang sabi niya, humayo kayo at mag-alaga ng kaluluwa. Therefore, kung bigatin sa iyo at kaubusan ng oras sa iyo, ang mag-cell group ka ng 2 o 1 oras, kapatid, ang sinasabi ko sa iyo, pinagkakaitan mo ang sarili mo na samahan ka ng Panginoon.
Dahil ang sabi ng Panginoon, I will be with you always. Amen? Inutos niya itong mga bagay na ito na gawin natin. Magpagal tayo, pag-aakay ng kaluluwa, magpagal tayo, mag-serve group tayo, magpagal tayo, mag-alaga tayo ng tao. At kapag dumating ang panahon, dahil sa ginagawa mo nang yan, nakaramdam ka ng hirap, nakaranas ka ng pagod, at ang sabi ng Panginoon, I will be with you always. Susi upang maranasan natin ang pagsama ng Panginoon. Mga kapatid, huwag maging kabigatan sa atin. Bagkos, maging kagalakan mga kapatid sa atin, anumang paglilingkod ang ginagawa natin. Tagapagtaguyod ka. Ikaw ay nagbibigay ng pera para sa gawain ng Panginoon. Ikaw ay nananalangin para doon sa mga Kristiyano na hindi mo naman kadugo. Ikaw ay gumagawa, naglilinis, nagja-janitor sa loob ng simbahan, naglilingkod, o nagbibisita ka kahit katanghalian ng tapat, pumupunta ka pa sa malayo para lamang mag-akay ka ng kaluluwa. Kapatid, kapag ikaw ay nakakaramdam ng pagod at nakakaramdam ka ng para bang marami na ang nawawala sa iyo, then magalak ka sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako'y kasama mo. Makaranas ka man ng sakit at karamdaman na sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Amen? Dumating ka man doon sa punto mawalan ka ng pera dahil nag-offering ka, ang sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Sabi ng Panginoon, I will be with, tandaan ninyo. Huwag nating itong kalilimutan mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kapag kabigatan na ang gawain ng Panginoon sa atin, kapag bigatin na yung mga ubos oras na, yung 2 oras, 1 oras, para bang napakalaking oras na nawala sa atin, nakalimutan natin. Therefore, mga kapatid, ngayon, tandaan natin ang pangako ng Panginoon. Tumingin tayo sa Panginoon. Okay? Magalak tayo. Magalak tayo. Sapagkat kasama natin ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi sinungaling ang Diyos. Kasama niya tayo. Kaya paglabas natin sa lugar na ito, mga kapatid, ano man ang haharapin natin sa buhay natin sa labas, naniniwala ako, nakasisigurado tayo, kasama natin ang Panginoon. Amen. Kwento ko nga po sa inyo, nung last Sunday ng gabi, nakaranas ako ng pananakit ng ulo ng ganyan. Alam niyo, habang nandun ako sa CR na yon, sabi ko, ako, sakit naman ng ulo. Ay, teka, hindi Lord, pararangalan ko pa rin po kayo. Kaya hindi ko muna malayan, pagbalik ko po dito, wala na. Pero kahit na nandun pa rin yon, sasabihin ko pa rin, Lord, masaya pa rin ako naglilingkod sa iyo. Amen? Ano man ang sitwasyon mga kapatid, tandaan po natin, dahil gumagawa tayo para sa Kanya, umaasa tayo para sa Kanya, mga kapatid, hindi tayo lugi, kasi ang sabi na pa, ako mismo ang kasama. Feeling mo ba mga kapatid, parang ang layo-layo mo na sa Lord? Feeling mo ba na parang nasuhulan ka? Dahil isang bagay lang kapatid, simple lang ang hinahanap ng Panginoon. Hindi trabaho ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Yung sinabi niya mga kapatid, mag-cell group ka, mag-akay ka ng kaluluwa. Kapatid, hindi po trabaho ang pinapagawa ng ang sinasabi ng Panginoon, gusto kitang samahan. Nak, gusto kong iparana sa iyo ang aking kapangyarihan. Then, yun ang kaparaanan ng Panginoon. Huwag natin ipagdamot ang mga bagay, magagandang bagay na natutunan natin, mga kapatid. Huwag po. Meron yung last. Tingnan natin ito. Ang vision crusher ay naglalayong sumira ng isang matamis na samahan. Vision crusher. Pwedeng samahan mo sa Diyos, samahan sa pamilya, o samahan mo sa mga magkakapatid. Okay? Ang vision crusher, naglalayong sirain yung matamis na ating samahan. Ito din ay naglalayong, nagiging dahilan kung bakit maraming pangarap ang nasisira. Vision crusher. Okay? Marami rin mga tapat na naglilingkod sa Diyos na ngayon ay nalayo dahil din sa vision crusher. Marami na dati mainit na naglilingkod. Kaya lang dahil sa vision crusher, mga negative na kaisipan, mga kasalanan, ano pa, hindi pagde-devotion, na ngayon nanlalamig na sa Panginoon. Parang pag nakita mo na lamang, parang bisita lamang. Parang parang hindi mananampalataya. Okay? Bakit, mga kapatid? Ito yung tanong, nasa sitwasyon ka ba na ikaw ay naging biktima ng vision crusher? Nandun ka ba yan sa sitwasyon na yon? Ang ating altar ay bukas upang muli
muli mong angkinin ang magandang bagay na pinangarap sa iyo ng Panginoon. You are a vision bearer. Dala-dala mo ang mabuting balita sa iyong pamilya, sa iyong sarili, at sa iyong kapwa. Tulad ng sinabi ko nung last Sunday, hindi lang po Kristiyano ang kailangan ng ating paligid. Hindi lang basta Kristiyano ang kailangan ng ating pamilya. Hindi lang basta Kristiyano ang kailangan ng ating bansa. Ang kailangan po ng ating bansa, ng ating pamilya, at ng ating paligid ay isang Kristiyano mayroong inayos na karakter. At mga kapatid, kung tayo man ay nabiktima ng vision crusher na ito, nawala ka ng pag-asa, naging marupok ka, naging bumigay ka sa kasalanan, mahina ka, parang hindi mo kayang, wala kang lakas na lumaban ngayon, wala kang lakas na, alam mo yon yung itaguyod, napapagod ka na, gusto mo nang sumuko, o baka minsan pa may mga tao ngayon, parang nauuso. Pero mga kapatid, sa atin hindi uso po yun. May mga nagpapakamatay pa. Mga kapatid, it's time for us to go back. Balik po tayo sa Panginoon. Nais ko pong pakinggan natin itong awitin ito. At pamilyar na po sa atin itong awitin ito. Sige, kapatid. Sa bawat naunang aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsa'y nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw, naluluho, nalulumbay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong nanlalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas sa anumang panganib, gintuan ang iyong pagliligtas, panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Kung sa tadhana'y di nais ang guhit, pawang sa gabal ang sinasabi, ikaw ang siyang tatawagan, sa ako'y apawan ng pag-asang kailan may dulot mo. Kahit magulang man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundo malalamig, kahit na humayo sa daan magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas sa anumang panganib, gintuan ang iyong pagliligtas, panatag at tiyak, ikatawid mo sa landas, ikatawid, iligtas, ihatid hanggang wakas, hanggang
Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginagawa ng iyong pagliligtas. Panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid mo sa Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Pwede natin i-play yung kaninang awit natin. O Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord God. Panginoon, narito ang iyong mga anak. Lord, hindi kami uuwi. Na ang mga vision crusher, Panginoon, ay hindi na aalis sa aming buhay. Lord, forgive us. Patawad, Panginoon. Kung ang naging vision crusher sa buhay po namin ay kasalanan, Panginoon, hindi na kami titingin sa iba, hindi na kami titingin kung kanino, Panginoon. Bakit kami nagkakaganito, Lord God? It's because there is sin that really na hinayaan namin sa buhay po namin, Panginoon. Pero, Panginoon, dahil sinabi mo, yamang kayo'y nagpapatawad. Kayo ang nagtutuwid. Kayo ang Diyos na naglilinis. Naniniwala kami na ito yung talagang kailangan namin sa mga sandali na ito, Panginoon. Lord, kailangan namin ma-restore. Kailangan namin bumalik yung kagalakan ng aming paglilingkod. Kailangan namin maibalik, Panginoon, yung saya at sigla namin, yung pag-asa namin, Panginoon, sa iyo. Lord, nais namin maibalik yung aming pagpapahalaga sa iyong salita. Dati-dati, pag nagbabasa kami, sumisigla kami, sumasaya kami. Pag may mga pagsubok, tatag namin, Panginoon. But because of sin, sinira nito yung relasyon namin, Panginoon, na masarap sa iyo. Sinira nito, Panginoon, yung diskarte namin sa paglilingkod. Sinira nito yung aming self-group, Panginoon. Sinira nito, Panginoon, yung aming matamis na pagtingin sa iyo. Pero sa oras na ito, Panginoong Diyos, naniniwala po kami na ang church na ito, o ang bawat dumadalo sa lugar na ito, Panginoon, sa kanilang paglapit sa iyo, hindi mabibigo. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos. Lord, patawad po. If there are vision crushers sa katawan ng tao, mahalin natin ang tao, pero i-reject natin kung ano man yung sinasabi nila sa atin. Ang mga pangit, yung mga ipinapasa sa atin na pangit na balita, yung mga chismis, harangan natin. Kung sa bibig natin, dahil nalayo tayo sa Kanya, punong-puno na ng mga negative, punong-puno na ng mga pangit na pananalita, yung mga salita para bang wala ng pag-asa, salita na nagbibigay sa atin ng kalungkutan, then, it's time na ilapit mo sa Panginoon ang iyong puso, ang iyong bibig. Lord, ikaw ang aking pag-asa, Panginoon. Kailanman, itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, hallelujah. O Panginoon, pinupuri kita. Sabi mo sa Diyos, ako'y naririto upang sambahin. Magpakailanman, itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sa iyong para sa iyo, lahat sa aking iyaan.
Pumikit po tayong lahat. Panginoon, narito ang iyong mga anak. I believe, Father God, that it is the right time na gusto niyong yakapin, ipuin, palaksin, patibayin ang iyong mga anak, Panginoon. Come on, ano mga bagay yon, kapatid, ipagtapat mo sa Diyos, kausapin mo siya right now, Lord. Patawad ko. Lord, I'm sorry, nagsisisi ako, Panginoon. Lord, narito ako lumalapit sa iyo. Lord, nawalan po ako ng pag-asa. Mas umasa ako sa tao kaysa sa magagawa ko sa aking buhay. Pero Panginoon, narito ako sa iyo. Lord, lumalapit ako sa iyo, Panginoon. Hinahanap ko at hinihingi sa iyo ang aking kalakasan. Lord, ako'y mananatiling vision bearer mo, Panginoon. Vision bearer sa aking pamilya. Vision bearer, Lord, sa aking sarili, Panginoon. Vision bearer sa iyong gawain, Panginoon. Yes, oh God. Come on, kausapin mo ang Panginoon right now. Kaluguran ang siyang nais. Come on, just pray right now. Come on. Magkagalan. Hallelujah. Lord, patawad, Panginoon. Ako'y naririto upang sambahin, magpatay. Come on, just pray right now. Maniwala ka, kayang ibalik ng Panginoon ang buhay. Kayang ibalik ng Panginoon ang pananampalataya. Come on, nasilakan natin yung patakot niya. Ito na yung panahon. Halika sa Panginoon. Lord, bumabalik ako sa iyo. Panginoon, palakapin mo ang Panginoon. Lord, ikaw ang kailangan ko, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, ibalik mo po, Panginoon. Hallelujah. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa oras po na ito. Naniniwala kami, Panginoon. Inirestore niyo sa aming puso. Lord, lahat ng vision crusher na ito, binawasak na namin in the name of Jesus. Lord, itinatakwil namin ang mga vision crusher na ito, Panginoon. In the name of Jesus. At Lord, ngayon ay makikita namin na magiging lutang sa puso namin ang pagiging vision bearer, Panginoon. Isang Kristiyanong may dalang mabuting balita, isang Kristiyanong intensified, Panginoon, ganadong lagi sa paglilingkod. At isang Kristiyano, Panginoon, na laging merong fresh na encounter dahil sa ibadan na salita. At Lord God, in the name of Jesus, tinangkin namin ang kagalakan, Panginoon, na ibinigay sa amin. Hallelujah. We receive it by faith. We receive it by faith. In the name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si John Sakay, na galing pa rin ng Giginto, Bulacan. Palakpakan po natin ang Diyos. And then meron po tayong first time na kasama po natin ngayon ang family din ni ito po, kaibigan ko po ito, si Derek. Andiyan sa labas sa kanyang Mrs. Welcome sa pamilya nila. God bless you mga kapatid. No? Pinagpe-pray po natin sila. Pwede ba natin tawagin dito, pag-pray natin yung bata? Let's pray for the child. Pag-pray natin yung mga anak nila. Ito po yung bata na pinag-pray po natin na napunta po na-hospital po because of broncho. Pero ngayon ay kasama po natin ngayon. Sabi ko, wala kaming ibang matinding maibibigay sa inyo kundi ang salita ng Diyos. Binigyan po natin sila ng Bible itong nakaraan. And then ngayon sabi ko, pag-pray din natin na may pag-pray itong mga bata na ito. Ito pong pamilya na ito mga kapatid ay nagnanais pong magtiwala sa Panginoon. So tanggapin po natin sila sa ating kalagitnaan at samahan natin sila sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan natin sila? Mamuhupot na po sila rito. Hallelujah. Praise the Lord. Pag-pray natin. Ilan ang anak niyo? Tatlo. Si Derek po, isang aking kababata din. No? And then, anong pangalan ng misis mo?
si Francia. Okay? And then yung mga anak po nila. So, loobin po ng Panginoon na sila po ay makasama natin sa pagtitiwala sa Diyos. Dahil sabi ko nga dito sa kaibigan ko na ito, huwag siyang mawawala ng tiwala sa ating Panginoon. Sige po, pwede po natin extend yung kamay natin sa kanila. Hallelujah. Ito ba yung bata? Let's pray. Panginoong Diyos, sa oras po na ito, lumalapit kami sa iyo. Idinudulog namin sa iyo ang pamilyang ito, Panginoon. Lord, sila ay umaasa sa iyo. Panginoon, walang nakikitang pag-asa kundi ikaw. Pero mapalad kami, Panginoon, dahil sinabi mo, mapalad ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos. At narito kaya sila narito, Panginoon, sapagkat sa buhay nila at buong pamilya, gusto nilang ipakita na wala silang aasahan kundi ang Diyos. At ang Diyos na ito, ang siyang pinagbumulan ng lahat ng magagandang bagay. Ang Diyos na kanilang pagtitiwalaan, ang pinanggagalingan ng kagalingan, pinanggagalingan ng kagalangan, pinanggagalingan ng lahat, Panginoon, ng provisyon, ng kalusugan. Kaya nga, Ama, una, iniaalay namin sa iyo ang buong pamilyang ito. Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, na sa iyong puso ay makita mo sila. Kaya din, Lord, ang mga batang ito, O God, nilalapit namin sa iyo. And Lord, ang sanggol na ito, ang batang ito, idinudulog ko sa iyo, O Diyos. Lord, ano ba ang pinagdaanan niya sa paggamat siya'y bata pa, Panginoon. Ngayon, idinideklara namin ang kalusugan mo na maranasan ng batang ito sa pangalan ni Jesus. Lord, ano mang mga sakit at karamdaman, binawasak namin siya sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at idinideklara namin ang isang magandang kalusugan. Salamat po ng marami, O Lord, sa buhay din ng dalawang batang ito, ang kalusugan mo, ang pag-iingat, ang proteksyon, ang kanilang maranasan. Salamat po ng marami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you. Thank you very much. Ito, maraming salamat. And then, first time din po natin kasama yung, second time pala, no, yung kasama ni Ate Grisel. Sinong pangalan niya ulit? Si Paul. Ayan, palapakan po natin si Paul. Praise the Lord. At ang nagdala po sa kanya ay si Ate Grisel. Palapakan din natin si Ate Grisel. Praise God. Tuloy po ang Panginoon. Mga kapatid, saka pa yung katabi ni Kuya Rafael. Sinong pangalan niya? Mara. Ayan. Mara, welcome sa Christian family. Palapakan natin siya. Praise the Lord. At nawa naging kalakasan sa iyo yung pagtungo mo dito. Palapit ka sa ating Panginoon. Okay? Praise the Lord. And then sa buhay ng bawat isa, naniniwala ako na lahat tayo, kaya tayo nagpapatuloy sa GCOM kasi naniniwala tayo na may gagawin ng Panginoon sa GCOM family. Palapakan po natin ang bawat isa. Amen. Hallelujah. And then, kasama din po natin si Kuya Ryan. Si Kuya Ryan po ay, amen, praise the Lord, no? Siya po ay, tinitraining po natin dahil tayo po'y naniniwala na siya itatayo ng Panginoon. Siya ay magiging pastor din ng Panginoon. At sa pamamagitan po ng church po natin, nakakita po siya ng comfort, nakakita siya ng pagkilos ng Diyos kung paano siya hububugin ng Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos. And then, mamaya pong gabi, ang cell group po ng primary, mag-uusap-usap po tayo kasi paiikutin po natin yung mga cell group natin. Ano? So mamaya pong gabi, doon po muna tayo sa office. So, meron lang po tayong importante pag-uusapan mamayang gabi. So, doon na po tayo sa office mamaya. Kakain po tayo doon ng kape at hihigo po tayo ng tinapay. Okay? So, doon na po tayo mamaya. Okay? Mga kapatid, itaguin po natin na tayo ay makaabot ng maraming pamilya. Okay? Nawa, ito pong pamilya ni Derek at saka ni Francia. Hindi lang po ito ang unang pamilya na makikita natin dito, kundi pamilya po ang dadating. Amen? Maniwala po tayo. Ang gustong gawin ng Panginoon, pamilya, nakakakilala sa Kanya, lumalapit sa Kanya. Amen? Sige po, tumayo po tayo ngayon. Tayo magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Pwede ba natin bigyan muna ang Panginoon ngayon ng 1 minutong parangal? Palakpakan po natin. Come on!
dinedeclare din namin ang pag-iingat mo sa pagdating, Panginoon, ni Tatay Santa Cruz, Panginoon, yung kanyang travel, Father God. Lord, ngayon pa lang, we are now declaring victory, O Lord, in the spiritual realm, O God. Magiging blessing ang lahat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. And Lord, we continue na nakikita namin, Panginoon, na may gagawin kayong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Sa pag-uwi namin, Panginoon, dala-dala ang kapangyarihan, dala-dala ang pagbabasbas, dala-dala ang pag-ibig, dala-dala ang kalakasan ng spiritual, Panginoon, dala-dala ang kagalingan sa pangalan ni Jesus, O God. Dala-dala ang pagbabala ng pinagsiyan, dala-dala ang kalilahan, dala-dala ang kasalanan, O God. Ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo ang tanggapin natin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Pag-ibig po natin itong aming ganito ng tagumpay. Hallelujah! Yo, hallelujah! Magkabaya muna